bumaliktad na ang sitwasyon sa mundo ng politika. Ang dating magkakampi ngayon ay tuluyan na umanong magkaaway. Sumabog na ang balita na nagkakasira na ng malala sina First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga impormante, nagkanya-kanya na umano ang dalawang malalaking pangalan dahil sa agawan ng kapangyarihan at pag-impluwensya sa administrasyon. Ngunit ang pinakamabigat na pahayag, ipapahuli na raw si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa matinding awayan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, naiipit umano ang Pangulo at ginagamit bilang pain sa kanilang mga pansariling agenda. May mga banta ng pag-aresto dahil sa patong-patong na akusasyon na bigla na lang lumutang dulot ng kanilang pagkakagulo. Paano na ang bansa kung mismong mga nasa taas ay nagpapatayan sa posisyon? Sino ang mananalo sa matinding sagupaang ito ni Liza at Romualdez? At totoo ba na nasa bingit ng pagkakakulong ang ating Pangulo? Alamin ang mga mahahalagang detalyeng ito at huwag bumitaw sa ating tuloy-tuloy na pagtutok sa balita. Pag ikaw po ay nangutang kahit ano yon, kahit papano, kailangan bayaran mo kagad. Kaya naisip ko, sa Lunes ko na lang babayaran para wala na pong masyadong interest. Man, nagkaka-interest po ba yan? Aba, kung minsan, Pagka-inutang yung araw, kung minsan, nag-ano kayo, nagpaparinig kayo kahit pansit lang. Yun ang mga interest. Ayun. Ay, nako. Pero ganun pa man, Nason at Sen, ano, napapansin niyo ba ngayon, kahit po Rush Hour, ang laki ng, aywan ko parang ang laki ng ibinawas ng mga sasakyan sa karsada, Sen. Parang marami ng tao ayaw po bumiyahe Bakit nga hindi magiging gano'n kung mahigit namang 100% ang in-increase ng Oo nga. ng diesel, di ba? Produktong petrolyo, 100 na yata rito, 110. 100 plus na po, mga ganon. Pagdating mo sa probinsya, kasi umuwi ako sandali, Opo. nakiramay ako doon sa isang kamag-anak na yumao. Pagdating ko sa may bandang Hirona, 110 ang nakita ko . Nako. Yes. Kung mentras lumalayo ka siguro dahil sa transport cost siguro yun dyan, Talagang pumapalo ng mahigit na 100 na ang presyo ng diesel at saka ng gasolina. Hindi ba kayo nagtataka kung ba't ganun na nangyari? Well, Ang sabi hanggang kasi, sa pagtataka na lang tayo, Nelson. Nagkaroon ng mahigpitan ng delivery. Walang makalusot sa Strait of Hormuz. Opo. At dahil dyan, ay pinoporsi nila, di ba, dyan, na Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Kaya, tumaas kaagad ng ganito. Pataas ng pataas nung isang araw. At bukas every day, ha? Bukas at mga kababayan. Meron pa rin. 10 piso mahigit itataas sa diesel. At sa gasolina, mga 10 pesos po. Another taas. Kasi sa pagkatwid, kung halimbawa yung sa nakita ko sa Hirona Tarlac, 110, 120 na yun. Magiging almost hanggang naabot ng 130 yan, Sen. Ano yung dahilan nga? Dahil nga sa isinara yung... Isa daw po sa dahilan yun. Sarado, ang Strait of Hormuz, wala daw po nakakadaan ng mga oil tankers. Nandun na tayo, pag-usapan nga natin yung Strait of Hormuz. Nasaan ba yan, Jen? Ay, di ba nandiyan huya sa may gawin ng Iran, yung Pagitan ng Oman at Iran. Yan, yung dalawang bansa Na na yan. nagko-connect sa Persian Gulf at sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Ayan, tama yon. Kasi yung pagitan ng dalawang Gulf na yon, Persian Gulf, sa Iran Kasi ang Iran, ang pangalan niyan, Persia dati. Matandang Persia po yan. Oo, yung Iraq naman yun, ang Mesopotamia yan. So, Gulf of Oman, merong malit na bahagi, yung pinagdugtong na dalawang Gulf na yon, yun ang Strait of Hormuz. Kontrolado yan ng Iran. Ano yun medyo masikip yun, kaya madali niyang bantayan yun Ngayon, kung ang halimbawa, ang katwiran dahil sa nasara nga, tingnan muna, bukas naman yung isang daanan
Meron po pong bukod sa Strait of... Kasi yan, 20% daw po ng ekonomiya 20% lang yung dumadaan doon. sa Strait of Hormuz. Opo. Oo, paano yung 80% na dumadaan naman doon sa talagang highway? Sa ibang daanan. Ito kasi street lang ito di ba? Opo. Oo. Strait of Hormuz Maliit nga lang daw po yan. O di maliit na lagusan. Kaya 20% lang. Paano yung National Highway naman? Na manggagaling sa magmula sa Mediterranean Sea, papasok ka ng Suez Canal Oho. Babaybayin mo ngayon yung Red Sea. Hanggang sa makarating ka dito sa Far East. Hindi naman sarado ito Pero alam saan ko narinig yun? Mas magiging malayo daw po iyan kumpara sa kung gamit natin ang Strait of Hormuz, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. O di mabuti nasabi mo yan. Yan, Pag-usapan natin ngayon. Yan, sige po, opo. Pag-usapan natin halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Okay. Opo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Aha. Caltex dati, petrol, yan. Oo, si Direk naman, Oho. ang may-ari ng Petron. Petron. Kayong tatlong pinakamalaki. Yes po. O pwede bang buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan? Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo dun sa Persian Gulf? Kasi malalaman natin dun kung ilan ang nakuha mo sa Persian Gulf. Oho. At yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan, Jen, no? Opo. Dalawa ang malalaking refinery sa ating sa buong mundo. Opo. O ba't parang nawalan ka ng... Iniisip ko bigla kung saan yung Nag-isip ka kagad Pandaigdigan ano yan. Ang Opo. pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Oho. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Oho. Saan yan na son? Sa ating Rotterdam. Hindi ko alam yan. Russia. Bakit naman nagkaganyan kayo? Sinabi na natin kinakailangan Alam ko, ang Vietnam palawakin natin ang ating pag-uusap ngayon para makinabang ang ating mga kababayan. Yung Rotterdam, Saan ba yung Rotterdam? nasa Netherlands yan, kung nasaan si Pangulong Duterte. Ganun ba? Nasa Netherlands pala yung Rotterdam. Rotterdam. Andyan ang pinakamalaking refinery. Ng langis. Oo, tapos ang isa pang malaking refinery, ito yung Petronas na nasa Malaysia. Malaysia. Opo. Okay, ngayon, anong kinalaman itong sinasabi nating dalawang refinery, Jen? Okay. Nelson? Isa pong dalawang punto yan O, sa ikaw muna ang mag-discuss. I-discuss mo yung Opo. Rotterdam Refinery. I-discuss ni Nelson yung Petronas Refinery. Oho. Tira. Rotterdam, andun yan sa Netherlands. Sabi nyo nga. Tapos Oo yung... nga, anong connection ang pinag-uusapan natin? Kasi kinakailangan nating i-dissect ito Oho. Bigla kasing sumipa ng ganun na ganun lang. Ang sinabi ka, tika muna kasi sinara yung Strait of Hormuz. Oho. 20% lang ang nanggagaling doon Ang dumadaan nga po So kaya dyan, nga sabi ko sa'yo, sino may-ari ng Shell? Ikaw, Nelson? Ako po. Okay, Ikaw. ikaw. Shell. Mr. Sobarjaga, pwede bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Oh. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo doon Di ba? Sabi mo nga 20%, di ba? Hindi naman talaga malaki doon kung pala kinukuha sa... Kasi nga, alam ang ko, punto ng aking alam galakan. mo, kaya ko sinasabi yung Petronas Opo. at saka yung Rotterdam, yan ang mga malalaking refinery sa mundo. Ngayon, itong Rotterdam, maraming tangke yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangke niyan. Okay. Diyan siya nag-i-imbak ng maraming billion barrels ang nandyan sa Singapore. Oho. Kaya ang Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Kasi siya sentro din siya. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Oho. Refinery yan, marami din siyang tangke dyan. Diyan kinukuha ng tatlo. Ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At ilan ang kinuha mo sa Singapore? Oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung nakuha mo lang 1% lang O ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na bansa sa atin, Sen. Tayo lang naman hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po. Saan ba siya kukuha?
pupunta sa direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang mga planta Singapore at saka Petronas nga lang pala. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petron. Oh, teka muna. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga Ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga kapatid, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung ano mo, yung yung libro mo? Paano kung may papalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba dun sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez yung ano nga, yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi sinara lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dam, dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung ano eh. Andun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nung malapit eh. Tama. O, ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Eh, sikreto ho namin ito, Sen. Hindi namin pwede ipalitaw ito. Hindi pwede na mga sikreto mo sa atin. Kasi biglang biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa'yo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpindihin yung paggamit ng coconut Opo. yung ating biofuel na Biofuels po. galing sa coconut. Yung Nako, biodiesel. Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag, Sen. Coco diesel. Di ba? Kasi may mandatory na blending Opo. yung pure na gasolina o diesel. Oho, hahaluan yun eh. Ito'y para kumita yung ating Local producer po. Yung sa... yung coconut industry. Ito yung ginamit para Pero tayong batas dyan, Sen, na talagang obligado sila na ihalo ito eh. ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of 2006. O yun, sususpindihin yun. Dako, mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Oho. Babagsak yung farm gate ng Copras dyan. Di ba? Tama po kayo. Ilan ang manggagawa dyan sa coconut industry? At bakit mo kailangan suspindihin? Yan ang tanong. Kasi kailangan nating kwentahin. Pati nga yung excise tax. Magkano lang naman ang excise tax diyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Nelson? Kasi ang malaki yung 12% VAT eh. Excise tax sa ata, mga 7% lang ata ito, Sen eh. Hindi, 6 pesos yata yan eh. 6 pesos per liter. Per liter yan. Excise tax yan. Oo. Samantalang kung halimbawa, hindi makasagot si Nelson na may-ari ng Chevron. Hindi ka makasagot din. Opo. Hindi rin makasagot si Direk. Kasi marami nang nagtangka buksan yung libro. Ayaw pa buksan talaga yun eh. Pwede na lang ang gobyerno, kumuha na lang siya ng tanker. Ang usapan dito, vessel to tanker operation ito. Opo. Ibig sabihin, yung vessel natin, Dadaan bibigyan doon ng sa permit karagatan, ng gobyerno. Halimbawa, kung talagang magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Opo. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan nyo ako ng karampatang permit. Ako na lang ang... kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Opo. Para sa ganun, yung vessel, diretsong pupunta sa Singapore. Anong gusto niya? Pupunta sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam? Oho. Doon siya kakarga. Opo. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung Pati yung FOB na presyo ng liter, kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po. Oo. Alam mo yung cost niya per liter? Magiging? 29 pesos 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, Sen.
Hindi, tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and lahat. storage, Opo. may ganyan, ano? Opo. Storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, ano? Excise tax, Oho. BIR fuel marking, nandyan yan eh. Meron Opo. pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore, ha? Opo, oo. Hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa, ano? Sa Rotterdam, hindi po. Singapore. Hindi, oo. yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako, May kita na po yun, sir? May tubo na yung po yung petroleum company? O yun lang ang landed cost lang siya? ang kanyang SRP, o pass on price siguro ito, Opo. 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito ah. May kita pa pala sa doon, ano? Oo, bakit kinakailangan sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Oo. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia, Opo. 33.39. Mas mataas ng konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas Mga nito, add-on, ang ano mo, 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang ano niya, ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala, Kaya no? tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado, dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati Oho. at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin Oho. hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nang gagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos ka lahat doon, no? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. O, ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Di, sabi ko kayo, JCEC. JCEC. Opo. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. May ano yun, may connection sa diesel yun Yan po yung Joint Congressional Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Para ngayon may patawag natin pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolusyon Opo. na tinawag naming Protect. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade and Commerce. and Industry sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na ang inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Nga, no? Ayun pala, Sen, ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha, refine na yun Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing dun sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Naku, pakita mo yan. Pakita mo yan, Sir Nelson. O meron naman sa Singapore. Yan. Refined na. Ito yung presyo. Finished product Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo na
kahit hindi mo alisin yung excise tax, kahit hindi mo na alisin yung suspension nung Yung excise tax, saka ng yung pati Section VAT. 5 nung Republic Act. Oho. Kasi tatamaan ng Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Pero magkano po ang annual Ito, natin? baka sa collection? avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise sa... tax, aha. Magkano per year ang Per year. ating nakukolekta sa petroleum products? Oh, excise tax. Mula sa excise tax. Oh, kasi 6 pesos per liter ata yan, Nelson eh. Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, oh. Sa kasi diesel at saka sa dyan- gasolina. Dyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to Oho. Ang ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Opo, opo. Tama naman yan, sir. Tama. Wala ka na nababasa kahit na Hiwaga comics man lang, Darna comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, sir. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, sir. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung apatak Nahihirapan nito po bata yan. natin. Mayroon ata kayo dyan nota, sir. Ito. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin 136 billion ang sabi sa DOF dito. 2021, 136 billion. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Excise tax pa lang yan, sir, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. Oho. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man yan, Ang tanong dito, yun ho kaya ang mga sinasabi na yan itong si Senator Rodante Marcoleta, naiintindihan ko kaya yan itong si Ping Lacson? Kasi base sa ating nakikita, isa ho sa mga masigasig na maghanap ng solusyon dito sa kinahaharap natin problema ngayon, itong si Senator Rodante Marcoleta. Habang itong si Ping Lacson, malamang sa malamang ang pinagkakabalahan niya ngayong mga panahon na to, paano madidiscredit, masisiraan yung 18 Marine para hindi siya mag-hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. siguro tatanungin natin kasi tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics itutuloy pa kailangan Hindi wakasan eh. Hindi kung wakasan. wakasan yun, nakita ko na saan di ba? Opo. Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Sa mga tweet, inalis mo yung, sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Masasakripiso yan, sir. Nagsasakripisyo yun. Opo, So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So panibagong pasakit Ay, tsak po yan. Opo. sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Opo. Kailangan ba na kaya nga sinasabi ko, nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore Oho. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Malaysia lang pala. Napakalapit eh. Bakit ka pupunta kaya nga sinasabi ko, di kung ayaw ninyong tatlo Opo. na Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Santa Formos eh. Opo. o di kukontrata na lang tayo ng isang diesel na kaya nga ang Ayan. transaction Pwede. diesel to tank transaction. Pupunuin niya. Tapos Pwede naman pala kung ganun, di ba? Okay. Magpapadata yung tanker ngayon, doon sa ang gawin natin, doon na lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi Opo. ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang
share Opo. sa total petroleum market, 30% sila eh. Maliit lang pala Yung talaga. tatlo, 70% talaga. Oo, kaya So pala. mapipilitan tayo ngayon. Ayaw na kitang gamitin ngayon. Ayaw mo magbigay tatlo, libro mo eh. Oo. Ayaw mo rin buksan ang libro. Ayaw mo rin. Oo. Gagamit ako ng ano nitong mga Small players. small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. O Sen. halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total lang. Total naman eh. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka na eh. Oo, opo. Oh. Oo. Sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi dapat meron siyang official ICPO. Ha? Oo. Oh, meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Oh, tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Opo. Meron siyang DTA Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung ano eh. Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oo. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify, pag lahat ng ito na, pwede nang magano eh. Pwede na siya makipag-transaction po. Pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong naangal kayong dalawa o kayong tatlo ha. Baka harangin ng tatlo yung bibilan niya, ha? Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi Pero- masasakripisyo yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. base in Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, ba't kinakailangan maging 110? Gusto ko makakita ng justification. At hindi aabot. Tama kayo, Sen. Kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro, kaya 60 pesos per liter. Ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ka ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. O anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan eh, yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Coconut, opo. methyl ester, CME. Oho. So mapapalitan ng CME natin ng PME. Oho. Pam. O ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Bagsak na naman Madi-displace tayo. madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa yung mga magniniyog. magniniyog, ano? Opo, oo. O, ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Makikipag-compete ka sa export na very competitive ngayon. Nako. Ang daming substitute sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon eh. Opo. So, yung industry ngayon, magsasakripisyo to. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ang excise tax, 160 billion. Paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yon. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi ang kanilang threshold dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo eh. Opo. Mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. mahal. So mag-i-import ngayon. I-import, opo. O madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala nang ano. Oo. Paano ngayon yun? Ang assumption ba natin yung CME, ito yung coconut methyl ester at saka yung palm methyl ester. Ano ba yun? Talagang yung replacement, yung ba parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? Pam tsaka ng coconut. Oo, ibig ba sabihin ano ba ang epekto kaya niyan? Oho. paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oho. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano?
yung stability sa storage. Opo. Parehong-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po. O, paano ngayon ito? Ang daming consequence. Kasi negative consequences. Tama. Oh. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pang-suporta sa ating energy sector. Gano'n lang yun, parang 2% o something lang yun . Yes po, napakaliit lang yan. Pero kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut industry. sa mga Yun ang pagkasaka pinaka-ano natin nun. ng Yun ang pinaka-ano nun. Oho. So, 1 year mong sususpindihin yun, naglulupasay na yung ekonomiya natin. Sabi ko nga sa inyo. Oho. Paglulupasayin mo yung Yes. dadami na yung magiging chain reaction na lahat yan. Nalalawak ang problema. Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon